Di kaya ay fictitious ang mga detalye. May mga fictitious address kasi natin, nakikita agad natin yan. Tapos yung mga galing sa high-risk countries na medyo madalas na ginagamit ng mga syndicates. Kung questionable ang package, ipapadala ito ng PhilPost sa Bureau of Customs. Doon ay bubuksan ito sa harap ng may-ari at ng pulis. Sakaling di agad dumating ang may-ari, bibigyan ito ng 30 araw para kunin ang package. Pero kapag di kinuha, kukumpiskahin ito ng gobyerno. Pinamamadali na ng PhilPost ang paglalagay ng bagong x-ray machine sa kanila. Yung x-ray, may balak ba kayo na parang talagang expedite? pa-expedite. Meron talaga kami noon. Kaya lang kumisa, alam mo ng funding kumisa, alam mo naman sa government, di ba? Pero ito talaga pa-apura namin. Ang PNP handa naman daw magpadala ng bomb sniffing dog sa PhilPost para tumulong kung kinakailangan. We are prepared to extend assistance sa kanila, particularly siguro sa paggamit ng ating mga canines, yung mga aso na nagde-detect ng explosives. Kaya panawagan ng PhilPost sa mga magpapadala ng package, konting pangunawa kung minsan ay nagkakaroon ng delay dahil ito'y para na rin sa kaligtasan ng lahat. Para sa unang balita, Susan Enriquez, reporting. Inayos na ng Toll Regulatory Board ang petsa ng public hearing para sa toll hike petition ng pamunuan po ng North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway. Humingi sila ng dagdag sigil para mapabuti pa ang serbisyo sa publiko. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Ikinakasana ng Toll Regulatory Board o TRB ang serye ng public hearing kaugnay sa inihaing petisyon ng NLEX at SCTEX operators. Ang target maipatupad sa January 2011. Laman ng petisyon ng Manila North Tollways Corporation o MNTC, ang operator ng NLEX, dagdagan ng 25 centimos ang kasalukuyang singil sa toll na 2 pesos at 13 centavos per kilometer. Ibig sabihin nito, ang kasalukuyang singil sa 94-kilometer stretch ng NLEX na mula Balintawak hanggang Daupang Pampanga Toll Plaza na 174 pesos, magiging 195 na. Ang flat rate na 36 pesos mula Balintawak hanggang bungad ng NLEX sa mga pribadong sasakyan, sisipa rin sa 41 pesos. Sabi ng MNTC, ngayon lang sila hihingi ng toll hike sa pool nang i-operate nila ang NLEX. Kailangan daw nila kasing magtaas para mamintina ang kalidad ng kanilang serbisyo sa publiko. May pagmamalaki namin na itong mga kalsada kahit ngayong tag-ulan, hindi namin pinababayaan na magkaroon ng potholes, no, o mga butas. Kahit na konting i-adjust man namin kasi napupunta naman ang karamihan yan sa maintenance, diba? At sa pag-i-improve ng mga services. Maging ang Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX gustong magtaas ng singil. Hiling ng BCDA ang operator na SCTEX, itaas ang ngayon 181 pesos na bayad ng mga pribadong sasakyan sa 94 kilometrong haba ng SCTEX na mula Tipo sa Subic hanggang Tarlac papuntang 260 pesos. Sabi ng TRB, Setyembre pa raw ito isinumite ng dalawang kumpanya sa TRB. Pero ngayon lang daw ito ilalagay sa public hearing dahil pinag-aralan pa muna nilang mabuti ang laman ng petisyon. First, we have to determine the basis of the rates. The reasonableness of the rates will have to be determined. Sa bandang huli, yung pong approval pa rin ng TRB ang kanilang susundan. Gusto raw tapusin agad ng TRB ang mga petisyong ito sa lalong madaling panahon. Sa susunod na linggo raw, ilalathala nila ang petsa ng idaraos nilang public hearing para rito para makibahagi ang lahat ng interesado. Para sa unang balita, Sherry Ann Torres reporting. Justice Secretary Leila de Lima umapela sa Alpha Phi Omega Fraternity na tumulong para mapasuko ang dalawa nilang kabrad na suspect din sa bar exam blast. Narito ang report ni Teresa Andrada. Kabrad ng primary suspect na si Anthony Nepomuceno sa Alpha Phi Omega o Apo Fraternity ang dalawa pang suspect na pinaghahanap ngayon ng NBI kaugnay sa bar exam blast. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, natukoy na raw ng NBI ang kanilang pagkakakilanlan pero tumanggi muna siyang pangalanan ng mga ito. Sa halip, umapela ang kalihim sa liderato ng Apo Fraternity na makipagtulungan na sa NBI para mahanap at mapasuko na ang dalawa pang suspect. They have a commitment that they will cooperate, and that I think the statement was, I just do not know who gave that statement, who made that statement, that kung ma-identify nyo na yung dalawa pa at apo rin sila, then isusurrender din namin sila.
Noong nakaraang linggo, inilabas ng NBI ang artist sketch ng isa sa mga suspect. May taas na 5'7" hanggang 5'9" at malaki ang pangangatawan. Ang lalaking ito raw ang nanutok ng baril sa isang saksi nang masukol si Nepomuceno matapos itong makitang naghagis daw ng granada. Ang isa namang suspect kasamang nagtakas umano kay Nepomuceno. Wala pang artist sketch sa ngayon ng NBI sa suspect na ito. Hiniling naman ang kabrad ni Nepomuceno na si dating Justice Secretary Silvestre Bello sa kalihim na isiwalat na ang pangalan ng dalawang suspect. Unless i-identify, hindi namin alam kung sino hanapin namin sa mga branch namin. Unlike yung si Mr. Nepomuceno. Sabi naman ni De Lima, nakatakdang makipagkita anumang araw ang mga opisyal ng NBI sa liderato ng APO para isiwalat ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect. Posible raw maharap sa reklamong conspiracy o accomplice sa krimen ang dalawang suspect. Sabi ni De Lima, pwede rin daw silang makasuhan bilang co-principal accused kung mapapatunayang kasama sila sa pagplano ng pagpapasabog. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Hindi mo napapayagan ang mga tauhan ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office na gumamit ng Twitter at ilang pang social networking sites. Yan ay patapos umani ng patikos ang status update sa Twitter ni Assistant Secretary Mai Mislang, kaugnay ng kanyang naging karanasan sa Vietnam. Ang report mula kay Lay Alves. Ako? Si Benigno Aquino III. Isa ang new media sa mga nais gamitin ng gobyernong Aquino para mas mapalapit sa taong bayan. Sa pamamagitan ng internet, magiging mas madali raw ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng publiko at gobyerno. Si Pangulong Aquino nga may official website. Ang Department of Finance nag-set up ng website na peranangbayan.com kung saan pwede raw i-report ang mga katiwalian. Ang ilang opisyal ng Administrasyong Aquino may mga sarili ring Twitter account. Pero matapos kumalat ang mga Tweety Communications Assistant Secretary Mai Mislang tungkol sa Vietnam, gaya ng hindi raw masarap ang wine na inihain sa state banquet, nakamamatay raw ang pagtawid sa mga kalsada doon at wala raw gwapo. Pinagbawalan muna ni Secretary Ricky Carandang ang kanyang mga tauhan sa Presidential Communications Development and Strategic Planning Office na mag-post ng mga mensahe sa Twitter at iba pang social networking sites. But everyone else will be giving instructions on how. I already have. Has no one been have a Twitter account? No, hindi naman. Hindi naman. But obviously we need to be more careful about these things. Pansamantala lang naman daw ito habang binubuo pa nila ang sariling panuntunan sa paggamit sa mga social networking site. Nais din ng palasyo na repasuhin ng ibang government agencies ang kanilang guidelines sa social media. Pero habang ginagawa ito ng gobyerno, kumakalat naman sa internet ang mga hate page laban kay Mislang gaya sa Facebook. Alam mo, hindi kasi natin mapipigilan kung gusto nilang i-express yung opinion nila at hindi po namin sila pipigilan. Recognize na po niya yung mistake niya, humingi na po siya ng paumanhin na she has been reprimanded already and the President has said his piece. Asik Mislang deserves a second chance. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ni Mislang pero hindi siya sumagot sa aming mga text at tawag. Nauna nang humingi ng paumanhin si Mislang sa mga nagalit sa kanyang mga mensahe. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Mga miyembro ng Philippine Airlines Employees Association o PALEA nangalampag sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Maynila. Kinukundina nila ang desisyon ng DOLE na pahintulutan ng pagkakatanggal sa trabaho ng mahigit 2,000 empleyado ng PAL alinsunod sa planong outsourcing ng flag carrier. Mula sa tanggapan ng DOLE, nagkilos protesta rin sila sa Mendiola kasama ang iba pang labor group. Nanindigan naman ng PAL na kailangan nilang i-outsource ang ilang serbisyo para maiwasang malugi at magsara ang kumpanya. Binatang nahulog sa palaisdaan sa Malabon, pinangangambahang nalunod. At isang kotse nilamon ng lupa sa Germany. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita.